Hello guys, hello Earth Signs, hello Virgo, Capricorn and Taurus. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome Earth Signs, Virgo, Capricorn and Taurus. Ano ba ang mensahe na gustong ipahiwatig sa iyo? Sa araw na ito, daily tarot reading para sa inyong lahat. Earth Signs, Virgo, Capricorn and Taurus. Okay, study. Kumuha tayo dito ng isa. Okay. Earth signs. Number 2. Female. Okay. So, nakikita natin dito na may isang babae. Ikaw ba yan? Isang babae ang nangangailangan ng balanse sa kanyang buhay. Isang babae ang nangangailangan ng kalayaan sa kanyang buhay. Unang-una, pwedeng isa siyang estudyante. Malapit na siyang makapagtapos ng pag-aaral, kolehiyo, and makakaalis na siya sa stagnation. Parang nakikita ko sa kanya na siguro isa siyang anak na sobra-sobra siyang nakakulong sa pagmamahal ng kanyang magulang. So, ang feeling niya dito, ang pakiramdam niya na once na nakapagtapos na siya ng pag-aaral niya, magkakaroon na siya ng freedom. Magagawa niya na lahat ng gusto niyang gawin sa buhay niya. Meron din dito na earth signs na posibleng pinag-aaralan niya sa araw-araw kung paano niya mabibigyan ang sarili niya ng kalayaan. Hindi natin alam. Mag-comment kayo sa comment section. Meron ba dito na may trabaho kayo, pero pakiramdam nyo, hindi kayo malaya. May relationship kayo, pero pakiramdam nyo, nasasakal kayo. Meron kayo nang wala yung ibang tao, pero parang empty yung pakiramdam nyo. I-comment nyo yan sa comment section, guys. Relationship, nakikita ko na yung iba parang gusto nang maging single, makipaghiwalay sa karelasyon. Yung iba naman, sawang-sawa na sa pagiging single, gusto nang mag-asawa. Comment down below. Okay? So, if you're single, nakikita natin dito na may paparating sa buhay mo. It's either new relationship siya, pwedeng ex mo yan, or bagong relationship. And nakikita ko sa'yo dito na pwedeng siya yung matagal mo nang hinihintay. Diba? Matagal mo nang hinihintay, or posibleng siya yung rason kung bakit gusto mong makipaghiwalay. Paki-comment sa comment section. Kasi itong freedom card na to is, it's either may asawa ka, may ka-live-in, may girlfriend, boyfriend, pero pagod ka na, sawang-sawa ka na, galit ka na. 'Di ba? And tamang-tama may dumating na isang tao na gustong pumasok sa buhay mo, and feeling mo siya yung rason kung bakit ka makakaalis dito sa situation na yan. Comment down below. Okay, Ace of Coins. Dito naman, trabaho to. So, if hindi ka resonated sa relationship, it's either trabaho yan. May iba sa inyo na pagod na sa trabaho nyo. And, siguro naghahanap kayo ng pwedeng mapagkakakitaan, new income, new source ng income. And, may prospect na kayo. May alam kayo na pwedeng pasukan nyo. And, nakikita ko siya dito na pwedeng ito yung mangyayari sa inyo. Pwedeng itong pinaghahandaan mo na makapasok ka sa bagong negosyo or bagong trabaho, or kung ano man tong bagong source ng income. So, yun. It's a confirmation ng freedom card itong 9 of Swords. So, ang iba sa inyo dito, emotionally and financially, sobra-sobra yung pakiramdam yung stagnation. Gusto nyo makaalis, makawala na. Kita mo? 9 of Swords and 8 of Swords. Pareho lang sila magkakasunod. Ibig sabihin niya, pagod ka na, sawang-sawa ka na. Hindi ka makakilos, hindi ka makapagdesisyon. May relationship ka pero feeling mo yung karelasyon mo, single siya, ikaw lang ang may karelasyon. 'Di ba? O parang nararamdaman mo sa relationship na ikaw lang yung nagtatrabaho sa relationship. 'Di ba? Yung parang ang pakiramdam mo, siya nagbibinata or nagdadalaga, tapos ikaw lang yung
nag-work sa trabaho, 'di ba? Nag-work sa trabaho, hindi nag-work sa relationship. Okay, nag-work sa relationship. Like, ikaw yung umaayos ng mga gulo sa relationship, siya wala, easy lang. Easy lang sa kanya. So, ang nakikita ko sa inyo dito, earth signs, atat na kayo na makaalis sa sitwasyon nyo na yan. Gusto nyo nang matahimik yung buhay nyo. Gusto nyo magkaroon ng peace of mind. Okay? Kaso lang, mag-iingat ka kasi it's either itong bagong relationship na to na pumapasok sa buhay mo or gustong pumasok sa buhay mo, pwede siyang temptation lang. Pwedeng panira lang siya, pinadala lang siya sa'yo ng the devil para sirain or i-test ka. So, ingat-ingat ka. Okay, diba? Tingnan mo, kailangan mong pag-isipan. Kasi minsan, may mga ino-offer sa atin ng universe na mga transition or pagbabago na hindi naman talaga siya realistic. Diba? Susubukan ka lang or susubukin lang yung tatag mo. Sa pera naman, nakikita ko sir dito na ang iba sa inyo dito is ayaw nang bumalik sa problema nyo sa pera. Siguro nakaranas kayo ng mga financial problems sa nakaraan. And ang isa sa mga kinakatakutan nyo is yung bumalik yung situation na ganun. Kaya sobra-sobra yung kagustuhan nyong makaalis or sobra-sobra yung kagustuhan nyong magbago yung situation nyo. Pero yung problema mo naman sa pera, sinasabi ng barahan na if ever may pinto na magsara para sa'yo, may mga windows na magbubukas para sa'yo. Okay? So, hindi ka na dapat nag-aaksayo ng oras sa mga nakaraan, mga like dati mong business, dating trabaho, or kano pa man. Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. May darating sa'yo na, or may pinaghahandaan ka siguro na isang positive na selebrasyon. May pinaghahandaan kang parang ano to matagal mo tong trinabaho, 'di ba? Yung hard work yung puhunan mo dito. Pasensya, hard work, and then tiwala sa sarili. And yun, sinasabi ng barahan na ano man ito na ginawa mo sa nakaraan, parating na yung positive outcome. Lahat ng hard work mo ay ibibigay sa iyo yung positive outcome. Hindi ito isang magic lang na sinuwerte ka, hindi. Trinabahuhan mo to, pinagtrabahuhan, trinabaho mo yan. So, nakikita natin dito yung unexpected travel. Mayroon ditong mga earth signs na hindi nyo ini-expect na makakapunta kayo doon sa bansa ng hindi naman nasa bucket list nyo, diba? Unexpected, magic, parang ganon. May mga unexpected na paglilipat ng bahay, unexpected na pagbili ng sasakyan, or kung ano pa man. Okay? Thank you guys. Bye!